naman ng vapor na ito? Ano ba ang maliliit na mga bangkang iyon? Pati mga indio, dito naliligo at naglalaba. Sinisira nila ang araw ko. Mga pesteng indio talaga. Bakit sa pwestong iyon pumapwesto ang mga hangal mong tauhan? Dahil napakababaw doon, senyora. Bakit napakabagal ng takbo ng vapor na ito? Hindi ba pwedeng bilisan ang takbo ng makina? Sapagkat sasadsad tayo sa palayan, senyora. Hay nako, ang ilog Pasig ay masyadong paliko-liko. Dapat itong ituwid. Dapat ituwid. Dahil dito, mabagal ang pag-usad ng vapor. Dapat hanapan nila ng paraan para palalimin ang ilog Pasig. 'Di ba? Para naman bumilis ang usad ng vapor at mga sasakyang pandagat. Alam ba ang tungkol sa antas na agam? Ha? Alam niyo ba kung sino sila? Tuloy sa Puente del Caprecho na hindi natuloy dahil sa sinabi nilang mahina at marupok daw ito. Pero tingnan nyo, buo pa rin to hanggang ngayon. Kahit anong dumating na bagyo o lindol, hindi pa rin ito nabubuwag. Yan din ang aking nais sabihin. Ang Puente del Caprecho at ang magpantas ng agham. Yan din ang aking sasabihin, Padre Salve. Ngunit hindi ibig sabihin na wala kayong katwiran dahil ang problema ay ang lawa. Dahil walang maayos na lawa rito sa Pilipinas. Ang lunas ay napakadali. Ewan ko kung walang sino man ang nakakaisip nito. Magbukas ng bagong ilog Pasig. Nagawa sa kanal at sara ng dating ilog Pasig. Isang planong yan pa lang yung naiisip niyo, Senyor Simon, ngunit hindi ako sumasang-ayon. Tila yata masyadong magastos at mapaminsala ang iyong panungkala. E di sumira kung kailangan. At saan naman kukunin ang salaping ibabayad sa manggagawa? Pagtrabahuin ng mga bilanggo at hindi sila babayaran. Ngunit hindi sapat ang kanilang bilang, Senyor Simon. Kung kukulangin ay pagawin natin ang taong bayan, ang mga matatanda, kabataan, bata, pagtrabahuin natin sila sa halip na 2 linggo. Pagawain sila ng 3, 4, 5 buwan at pagdalin sila ng sariling pagkain at gamit. Para ito sa bayan, di ba? Ang init naman dito. Oo nga, halo-halo na ang mga amoy natin. Ang baho. Mag-taste na muna tayo. Oh, ikaw pala yan, Basilio. Kamusta na? Ano na ang lagay ni Kapitan Tiago? Ito, patuloy pa rin nag-aaral ng medisina. Si Kapitan Tiago naman ay magaling-galing na. Ngunit ayaw na nito magpaalaga. Sa katunayan niya ay pupunta ako sa San Diego upang silipin ang bahay niya roon. Pero ang totoo, gusto niya lang umithit ng apyan. Tunay ngang salut sa atin ng apyan. Kilala iyon ng mga nuno noon. Subalit hindi sila nagmalabis. Apyan ay para sa panggagamot lamang. Maiba tayo. Kamusta na ang iyong balak na ipatupad ang akademya sa wikang Kastila? Sa aking palagay ay hindi ito maisa sa tupad. Maipapatupad po, sa katunayan ay hinandugan po namin si Padre Irene ng 2 kabayong Kristiyano at nangako siya sa amin makikipagkita siya sa Kapitan General. Paano si Padre Salve? Maaaring siya ay tutol sa inyong balak. Ano naman po ko siya isasalungat? Nakasalalay pa rin naman ka Kapitan General sa Los Baños ang huling desisyon. Walang magagawa si Padre Sebela kung sasang-ayon si Kapitan General. Kung sakaling pinahintulutan ng Kapitan General ang pagpapatayo ng akademya, saan naman kayo kukuha ng salaping gugugulin? Wala na pong dapat na alalahanin pa pagdating sa pinansyal na pangangailangan. Mag-aambag ng singkapat ang bawat estudyante. Mayroon kaming sapat na mga maestro at maestra upang magturo. Si Makaraig naman ay mag-alok ng isa sa kanyang mga bahay upang gawing paaralan. Kung sa bagay, hindi man natin napag-aralan ng Latin, ay mapag-aaralan naman natin ng wikang Kastila. Sa pamamagitan nito, malalaman ng buong mundo na lumalakad tayo ng paurong. Ito talaga si Kapitan Basilio, tao sa una, puro kapintasan. Hayaan mo na yan. Oo nga pala. Ano nga palang sabi ng iyong amahin tungkol kay Paulita? Tungkol kay Paulita, ayun, pinag-aaralan ako tungkol sa pag-aasawa. Akala niya siguro agad-agad kami magpapakasal. Sinabi ko sa kanya na perpekto nga akong iniiro. Bakit ka namumula? Sa bagay, umiibig. Sino bang hindi mabibighani sa kagandahan ni Paulita? Kaya lang, Kaya nga may mali ba sa kanya? ang tanging pagkakamali lamang ni Paulita ay nagkaroon siya ng tiyahing ubod ng sungit. Hahaha, palibhasa'y matanda na. Alam mo bang pinapanganap sa akin ng kanyang tiyan ng kanyang asawa? At ginawa mo naman, may pagkasip-sip ka din eh ano. Hahaha. Anong dahilan ba't lubhang masaya ang mga batang ito?
Senyor Simon, kayo po pala. Sino itong makisig na kaibigan mo? At ngayon ko lamang siya nakita. Siya po si Isagani, isa sa mga pinakamagaling na makata. Hindi pa po ba kayo nakapunta sa bayan niya? Basilio, bawat segundo ay mahalaga. Ayoko lamang sayangin ang bawat segundo ng aking buhay sa isang bayang walang kakayahang bumili ng mga alahas. Galang na po, bawat segundo ay mahalaga, subalit bawat sentimo rin ay lubhang pakinabang. Ayaw naming mangyari sayangin ang aming salapi sa pagbili ng mga bagay na hindi namin kailangan. Magaling. Bueno, saluhan niyo na lang ako uminom ng serbesa. Senyor Simon, ni isang patak ng alak ay ayaw namin uminom. Bakit naman hindi? Ayoko kay Padre Camora. Ang pag-inom raw ng maraming tubig ay sanhi ng kahinaan ng maraming tao sa Pilipinas. Sabihin niyo po kay Padre Camora na wag puro alak ang inumin upang hindi magsanhi ng alimuong. Sabihin nyo rin sa kanya na matamis at naiinom ang tubig, ngunit pumapatay ng apoy. Ito ay nag-aalab, umiinit at nagiging karagatan. Minsan ay lumunod at nagpayanig sa daigdig. Kamangha-mangha. Hindi nga nagkamali si Basilio. Pangarap, Basilio. Pangarap, panaginip. Ang galing mong tumugon. Hindi ka man lang nabagabag. Sa totoo lang, kinakatakutan ko talaga ang taong yan. Nakakatakot talaga. Sa totoo lang, Isagani, ang nakapag-usap sa atin ng tayo pagdebate ay tinatawag nilang Cardinal Moreno. Kardinal ano? Cardinal Moreno, Eminencia Negra o kamahal-mahalang itim. Padre Florentino, kayo pala. Halina sa itaas, naghihintay ng ibang fraile. Sige, pero ano kasi Sige na, Padre Florentino. Minsan lamang ito. Makakangarap akong isipin mga fraile. Sige, Kapitan. Papanhik na lamang ako. May sasabihin lamang ako sa pamangkin ko. Kung ganun po ba, hintay na namin kayo sa itaas. Isagani, aakit lamang ako sa itaas. Sige, tara na po. Isagani, dito ka na lamang. Masyado tayong nakakaya kung pareho tayong aakyat. Baka isipin na inaabuso natin ang kabaitan nila. O sige ho, maghihintay na lamang ako dito sa baba. Ginoo, maaari ko mo ba kayong tulungan dyan? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyo pong magugunita, nakaraan na po ang 13 taon. Dito rin po sa mismong pook na to una tayong nagkita. At kung hindi po ako nagkakamali, kayo po ang taong nagbigay sa akin ng pakiramay. At sino ko sa tingin mo? Isang taong para sa akin ay dakila. Isang taong akala ng marami ay patay na maliban sa akin. Crisostomo Ibarra. Isang napakalaking lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na pwede mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip iyon? Totoong naparito ako 13 taon na ang nakaraan upang dakilain ang nag-iisa kong kaibigan na nilaan ang kanyang buhay upang ipaglaban ang mga Pilipino laban sa mapang-api, at ako'y ngayon nagbabalik upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. At di ko lubusang maisip na ang lasong naiwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. At ang kabataan ay wala nang ibang ginawa kundi sumunod, magpaalipin at hindi pinapakinggan. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi nag-aaral ang mga kabataan ng wikang Kastila, hindi tayo pahihintulutan at hindi tayo papakinggan ng pamahalaan. Ang wikang ito ang tuluyang magbubuklod sa mga Pilipino. Isang pagkakamali, kailan may hindi magiging wikang pambansa. Aanin natin ang wikang ito. Itatago lamang ng huwad na wikang ito ang pagkatao at ating karapatan. Mali ang iyong iniisip. At anong mapapala mo kung ikaw ang makakapagtapos? May kita mo bang malaya ang iyong bayan? Hayaan mo ba na mabulok ang bangkay ng iyong ina at kapatid sa ilalim ng lupa?
Ano ba ang gusto mong gawin ko? Isa lamang akong hamak na estudyante at walang-wala sa buhay. Hindi ko naman maaaring hukayin ang bangkay ng aking ina at iharap sa hukuman at magbintang ng kung sino-sinong Kastila. Ngayon ay nalaman mo ang isang lihim na kung mabubunyag ay ikakasawi ko. Ngayon nasa buong kamay mo ang buhay ko, Basilio. Tayo ay nabibilang sa mga taong uhaw sa katuwiran. Tulungan mo akong pabagsakin ang pamahalaan. Pag-iisipan ko, Ginoong Simon. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y Espíritu Santo. Amen. Ano ba naman yan, Huli? Ni mag-antada, di ka marunong. Pasensya na po. Pasensya? Hay nako, ulitin mo na mabilis ang mga sasabihin ko sa'yo. En el nombre del Padre, y el Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. El nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amen. Ano ba yan? Nakakailang ulit na tayo, ha? Pasensya na po, Hermana. Hindi po kasi ito na ituro ng aming ama nung kami mga bata pa. Ayan, kaya puro kamalasan ang dumarating sa inyong buhay ay dahil di kayo tinuruang magdasal. Makasalanan ang inyong pamilya. Mga walang pananalig sa Diyos. Mabuti na lang at kinuha ng mga tulisan ng sitalis. Nang sa gayon matuto kayo sa mga kasalanan niyo. Pasensya na po ulit, Hermana. Pangako po na mag-aaral na po ako ng pagdarasal. Abay, dapat lang. Hermana, maaari ko po bang dalawin ang aking unko? Nakakaawa naman po siya. Wala po siyang kasama, kahit kaunting oras lang po. Tigil-tigilan mo nga ako dyan sa mga pasakali mo. Ang tanging mo lang dapat gawin ay ang mag-aral magdasal at paglingkuran ako. Maliwanag? Pero Hermana, ano po kasi? Hermana Penchang! Hermana Penchang! May balita kami! Kay Aga-Aga, ano na naman yun? Si Basilio luluwas ng Maynila upang tubusin si Huli. Ano? Talaga ho? Babalikan ako ni Basilio? Pumasok ka sa loob! Hermana Penchang, kasintahan ko si Basilio. Kailangan namin magkita. Kukunin ka lang ng demonyo nagbabalat kayong estudyante. Huli, gusto lang kitang ligtas sa kasalanan. Teka! Si Simon ba yun? Ano kaya ang ginagawa niya rito? Bakit siya nasa bahay ni Kabesang Tales? Tilosporo, magandang araw sa iyo kaibigan. Oh, kayo po pala, Senyor Simon. Ano pong sa atin? Maaari bang dito muna ako manuluyan ng isang gabi at 2 araw? Total, ang iyong tahanan naman ang pinakamalaki sa nayon. Maaari po, Senyor Simon. Subalit paano kung may mga tulisan nagbaman naman sa inyo? Maaari kayong Map. Huwag kang mag-alala. Sapat na ang revolver na ito. Magandang araw, Senyor Simon. Magandang araw! Magandang araw! Naku, ang gaganda ng mga alahas! Sinang, ano ba? Talagang ang kaganda ng mga alas. Gusto ko pa naman bumili ng siksing para sa berhen ng Antipolo. Teka, nasaan nga pala si Huli? Ayun, iniwan ko sa bahay. Napakatonta talaga. 50 beses na binabasa ang mga aklat ng pagdarasal subalit hindi niya naisa sa ulo. Perwisyo talaga. Nako, hayaan mo na. Senyor Simon, ano bang mga alahas ang mayroon ka? Ay kung hindi mo na itatanong, ay mga prestigyosong mga alas ito. Talagang ang gaganda. Sinang, umayos ka. Ano naman ang mga hikaw at singsing na ito? Kapitan, ito ang singsing na galing sa Prinsesa Lambale at hikaw na isa sa mga dama ni Prinsesa Antoinette.
Haha, wala akong naintindihan. Pero siguro napakamahal ng mga ito. Senior Simon, magkano naman itong hikaw na ito? Iaalay ko sana sa Berhen ng Antipolo baka sakaling maisama ang aking pangalan sa kaniyang himala at para umakyat ako sa langit. 3,000 piso lamang, hermana. Sus Mariose. Mga kaibigan, ang kahong ito'y tulad sa manggagamot. Taglay nito ay buhay at kamatayan, lunas at lason. Sa isang dakot ng mga hiyas ay maaari kong lunurin ang mga tao sa Pilipinas. Tumatanggap din ako ng mga lumang alas para palitan ng mga salapi. Kabesa, bakit hindi mo ipagbili ang agnos ni Huli? Total, kailangan nyo ng pera, hindi po ba? Isasangguni ko muna to kay Huli, bago kay Benta Senior. Aalis muna ako, babalik din ako agad. Bumalik na ba si Tales? Teka, asaan ang aking revolver? Punyales, panalo na ipinatalo pa. Napakawalang kwenta talagang kalaro sina si Bayla at Irene. Pabayaan mo na, Padre Camora. Baka nais lang nila magpalakas sa Kapitan General, kaya nagpapatalo. Simon, halika at samahan mo muna ako maglaro ng baraha. Total, kalahating oras pa tayo bago mananghalian. Pag-usapan muna natin ang mga bagay na dapat pagdesisyonan. Ang pagbubukas ng Akademya ng Wikang Kastila. Ang hiling na ito ng mga kabataan ay mapangahas at naghahangad na saklawan ang kapangyarihan ng mga praile. Sangayon ako sa iyo, Padre Sibila. Maging ako ay tutol sa pagpapatayo ng ganyang paaralan. Walang karapatang matuto ng wikang Kastila ang mga Indyo. Kapag natutunan nila ang ating wika, mangangatuwiran na sila at magiging kalaban ng Diyos at pamahalaan. Maaaring mapahiya ang mga praile at sa aming pagbagsak, maaaring pamahalaan naman ang sumunod. Kailangan natin ng politika. Ibigay natin ang lahat ng kanilang kailangan. Sa pamamagitan ninyo, mas tatatag ang ating pamamahala. Nag-iisip ka ba, ha? Hindi dapat ipatayo ang paaralang iyan. Tahimik! Hindi nyo ba alam na narito pa ako? Stupido! Narito na si Sagari at si Sandoval. Nasa atin ang tagumpay. Paniguradong papayag ng pamahalaan na itatag ang Akademya ng Wikang Kastila. Kapag naitatag na ang paaralan, siguradong pupurihin tayo ng pamahalaan. Tayong mga mag-aaral at lahat ng tumutol ay magsisisi. Nako! Basta! Hindi ako kasali riyan. Huwag puro pangamba ang iyong iniisip, kumpadre. Hindi ganyan ang Kapitan General. Mayroon siyang sariling pag-iisip at kaya niyang tumayo sa kanyang sariling mga paa. Wala naman akong sinasabing ganyan, Sandoval. Ang sa akin, mayroon namang sariling pag-iisip ang Kapitan General. Iyon ay ang desisyon ng mga nakapaligid sa kanya. Lubhang kinakailangan ng bawat kabataan ng wikang Kastila. Wala akong nakikitang dahilan upang tumutol ang pamahalaan. Marahil natatakot sila maunawaan natin ang kanilang mga batas kung marunong tayong magkastila. Isa pa, sa gabing idaraos ang klase, ay maaari itong maging sanhi ng mga kasagwaan. Pinagkakaloob sa inyo ng pamahalaan ang lahat ng inyong pangangailangan. Kung ano ang mayroon kami, ay mayroon din kayo. Magtiwala kayo. Paano kung sa lahat ng mga ito ay ipagkait pa rin sa atin ng Kapitan General ang ating kahilingan? Kung gayon, hindi rin nasayang ang inyong pagsisikap.
Ibinunyag ninyo na ang pamahalaan ay isang hunyago at nagbabalat kayo lamang. Ikaw pala, Isagani. Paumanhin at marami lang ang kailangan tapusin. Kamusta? Kamusta ang lagay ni Padre Florentino? Mabuti naman, Ginoong Pasta. Patuloy pa rin naglilingkod sa simbahan ng aking amain. Mabuti naman kung ganoon. Ano ang may paglilingkod ko sa'yo? Nais ko lamang pong makiusap na kayo'y mamagitan sa aming mag-aaral at kay Don Custodio upang siya'y pumayag na itayo ang Akademya ng Wikang Kastila. Nasa kanyang mga kamay na ang usapin at nais namin siyang mapapayag. Isa ako sa mga umiibig sa sariling bayan at hinahangad ko ang kaniyang pagsulong. Ngunit hindi gayon kadali ang sumuong sa mga usapin. Kailangan kong mag-ingat sapagkat marami akong ari-ariang dapat ingatan. Kahanga-hanga ang tumulong sa pamahalaan kung ang iyong pagtulong ay namamagitan ng pagsunod sa kanya. Ang pagsalungat sa mga panukalang ito ay maaaring makasira sa kanyang katatagan. Matibay, Ginoo, batayang katarungan at katwiran, hindi ang lakas ng pamahalaan sa nasasakupan. Ang mapapayo ko lamang ay pabayaan niyo na lamang ang pamahalaan. Ang pamahalaan ay itinatag para sa kapakanan ng mamamayan. Alam ng mga mamamayan ang makakabuti sa kanila, kaya dapat lamang na ang pamahalaan ang siyang umayon. Isagani, mataas at may pinag-aralan lamang ang mahawak sa pamahalaan. Subalit sila'y mga tao, maaari ring magkamali. Lahat ng pangangailangan ng mamamayan ay ibinibigay din ng pamahalaan. Kahit hindi naman natin hinihingi ay kanilang ibinibigay. Ang paghingi sa pamahalaan ay paraan ng pagpapamukha sa kanila na sila ay nagkukulang sa tungkulin. Ipagpatawad ninyo, subalit ang bayang galit sa pamahalaan ay walang ibang hinihiling kundi magbitaw ng tungkulin ang namamahala. Mapanganib ang sinasabi mo, binata. Hayaan na ninyo sa pamahalaan ang ganiyang mga bagay. Marunong naman kayo ng wikang Kastila. Gayong kayo hindi Kastila. Tandaan mo na sino man ang nais matuto ay matututo. Nag-aaral kayo ng medisina, hindi ba? Magtapos at mag-asawa ng isang mayaman at madasaling dalaga. Matupagin niyo na lamang ang panggagamot. At hindi ang pakikialam sa bagay na may kinalaman sa bayan. Ano kay Roga? Kamusta? Senior Simon, mahirap aking negosyo. Anong mahirap? Niligtas kita sa maraming opisyal na humihingi sa iyo ng pera. Pinautang ko sila upang hindi ka na maabala. Pero Senior Simon, marami ring may utang sa akin na hindi ko masingil. Wala din silang ibinigay na resibo para aking masingil. Kung gayoy, ilapit mo sila sa akin. Aki Roga, mailan nga pala akong ipapasok sa iyo ng kahon ng baril. Itago mo ito sa kamalig. Mahirap at mapanganib iyon, Senior Simon. Huwag kang matakot. Akong bahala. Naunawaan mo ba, Kiroga? O siya, ikaw na bahala diyan ha. Basta't hindi ako sasabit yan ha.